5, 4, 3, 2, 1, go! Yan, hello! Ayan, ito ulam natin ngayon, guys. Upo. Ano ba sa English yung upo? Na gigisa natin. Gigisa natin sa Hokkaido. Ayan, masarap yan. Yan, abangan nyo kung paano gagawin namin. Babadatan ko lang tong upo muna. Yan. Ayun, good morning ulit sa inyo. Ito yung ating lulutuing ulam for this lunch. So yan guys, ang ating napakasimpleng ulam. Simple pero masarap at masustansya at guy. Ayan. Ito na yung ating gulay. Ito na yung si upo. Ni-research ko kung ano English niya. Battle gourd, ayan. Kamag-anak daw siya ng calabash, ewan ko. Pero ayan, ang pagkaka-slice ko nito ganto siya, ganto lang siya. Para hindi siya masyadong lumata kapag niluto. Kailangan ganto lang kakapal yung ano niya, yung pagkaka-slice niya. Yung iba kasi super thin yung ginagawa nila, pero mabilis lang kasing mabilis lang siyang lumata or lumambot yung ating upo, kaya dapat ganto lang. So kapag ganto yung slice niya, ayun, hindi siya nalata kaagad. So yan, tinanggalan ko rin to guys ng yung pinaka yung gitna niya, yung may kasamang buto, tinanggal ko rin yon. So yan ang ating si upo and ang ating panggisa. As usual, bawang, sibuyas, and kamatis. Tapos ang ating mackerel, Hokkaido, and ang ating black pepper. Tapos meron ditong guys, celery. Diba sabi ko sa inyo, mahilig talaga kayo maglagay ng celery. Optional lang naman din to. Pero ang purpose kasi kung bakit lalagyan namin ng celery to, pantanggal ng lansa netong si Hokkaido. So, diba, aware naman tayo ng mga sardinas, medyo may pagkamalansa siya. Pero, para matanggal yung lansa, lagyan natin siya ng celery. Naglalagay talaga kami dyan ng celery sa paggisa ng may kasamang Hokkaido. So, yon. Ayan ang ating simpleng ulam para sa araw na to. Para sa ating tanghalian. Yan. Diyan lang kayo guys. At, ayan, magigisa na ako. Magigisa na ng pang-ulam ngayon. Diyan muna kayo guys. Ayan guys, painit na tayo ng mantika. Konting mantika lang. Ayan. Ayan, lagay na yung bawang. Tapos, huwag sunugin ng bawang, lagay na yung sibuyas. Ayan, ang ating kamatis. Ayan, kagaya ng dati, inimins yung kamatis para lumabas yung katas niya. Ayan, durugin habang ginigisa. Ayan, lalagay na natin yung ating Hokkaido. Dalaman and sabaw ng Hokkaido. Hindi lang laman niya, 4 piraso. And ihulog na rin natin yung ating celery stalks. Ayan. Wait lang natin na na kumulo siyang konti. Ayan,
Ayan, lagyan na ng ating paminta. Ayan, timplahan natin guys ng patis. Ayan. Tapos maya-maya pag ipapang na lang natin ay asin. Ayan. Pwede na natin ilagay yung gulay na upo. Ayan. Haluin lang konti. Tapos alam niyo yung yung gulay na upo. Kahit konting sabaw lang ilagay mo diyan. Kumakatas 'yan. Nilalabas niya yung water sa katawan niya. Katawan ng gulay. Ayan, takpan natin. So ayan guys, na siya, luto na, malambot na yung ating gulay. Timplahan na lang natin kung tama na yung alat. Ayan. Nagdagdag ng asin kasi medyo matabang. Yan, lagay na natin yung toppings na celery. Yun. So, yan, ready for serving. Luto na guys ang ating ginisang upo. Ginisang upo sa Hokkaido. Okay na. Ayan guys, eto na yung ating ulam. Ayan. Napakakulay. Pinakulay ng mga toppings na celery leaves. Ayan. So yan, masarap to guys. Masustansya. So ito yung ating ulam for today, lunch. Ngayong Sabado na to. Ayan. Tapos, paparisan natin ulit ng daing. Ayan. Ang tagal. Niluluto pa yung daing. Yun. Ito na yung ating daing na side dish. Pritong daing. Maliliit na fish. Ayan. Ang ating ulam sa araw na to. Ayan guys. So, ayan. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Short video lang to. Thank you so much. And sana may na-share din akong ulit sa inyo na kaalaman tungkol sa upo. Ayan, sa pagluluto ng upo. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers. Please do subscribe and click the notification bell all para po ma-update po kayo, ma-notify po kayo in case na may bago po tayong video na i-upload. Ayan. Thank you so much guys. Please like and share. Maraming salamat.